Yes, at sa oras na ito po, mga kapatid, dahil pinadako na po sa pinakamahalaga na ito ibalagawain. Tayo po yung makinig po ng manasita natin muna Pinoon at ang na po binibigay ang buong pagkataon sa ating beloved audience preacher, beloved Kuya Richard of Prescott. Praise the Lord, God bless you ating mga kapatid. Ating beloved co-preacher, beloved Brother Dave. Everybody say, praise the Lord. Namal tayo pong lahat ay manalangin, samahan niyo po ako. Hallelujah, hallelujah. Opo dakilat, mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, susulbos kami nagpupuri, nagpapasalamat na kami kinahabagan mo Diyos, na magtipon sa hanggang umagang ito, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis, sa iyong banalang gawain. Salamat po. O Diyos, sa mga panalangin ng mahal na Evangelista Willis Shada Almeida, mahal na Panginoon, ikaw po ang mahabag sa aming magpatawad sa aming po mga kasalanan sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw po maglangis sa iyong banal salita, ikaw magbukas ng pag-unawa ng bawat isa. At ikaw magbigay ng karunungan sa iyong mga ngaral, may pangarap ng mga salita mo. Punong pag-ibig at kapangyarihan, wala po kayong magagawa kung wala ka sa maasa. Sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, aming sinasaway. Lahat di mo kayo mahadlangan ng mga gawa ng kaaway. Lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord po rin po ating mahal na Panginoon na mahal. At ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakila, parangal, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung pong malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos na mahal at double honor po ating pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang evangelista, ating beloved normal evangelist, beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of the loving God, pong ginamit ng ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. Tayo makasumpong ng tunay na ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. At hindi po pag-alaala sa mga turo at aral na iniwan po ating beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeida, ating beloved Mama Dear. We give double honor. At sa kanilang minamahal ng mga anak, manugang, mga apo, sa kanilang mga pamilya. Minamahal, we give double honor to ang beloved Almeida family. Puri natin mahal na Panginoon, magandang gabi rin po sa lahat nating mga beloved ordinary preachers, nating kasama ngayon, mga minamahal, at sa lahat po nating mga beloved co-workers, maging sa ating pong mga beloved choir members, sa lahat ng mga musician, at sa inyo po minamahal kong mga kapatid. Praise the Lord, at sa lahat nating mga nanonood through webcast, mga minamahal. Praise the Lord, through internet, at mabati sa lahat ng magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng masaya magsabi ng praise the Lord. Lahat ng pinagpala magsabi ng praise the Lord. Puri ating mahal na Panginoon, dapat po tayo maging masaya dahil overnight po natin ngayon. Amen po ba? This is our first overnight prayer, minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dito sa San Fernando after I think 3 years, mga minamahal or more. Kaya po mga minamahal tayo nagpapasalamat dahil ang Diyos po natin, mga pinaglilingkuran ay ginagabayan tayo, mga minamahal, na makasunod sa kanyang kalooban. Tayo iniingatan, minamahal, yung po ating topic sa gabing ito, leading me in the path of righteousness. Leading me in the path of righteousness. Ako'y pinapatnubayan niya sa daan ng kanyang katwiran. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino pong pumapatnubay sa atin sa daan ng katwiran? Ang Diyos. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, yung landas ng katwiran, ito po ay hindi natin kaya kung tayo lang po mga minamahal. Pero pagkasama natin ang ating mahal na Panginoon, gaya ng ating paglilingkod sa banal na ministeryo ito, minamahal, no? Kahit sa ating mga patutuo na ating mga beloved brethren, talaga namang makikita natin mga minamahal, kumbaga maliwanag mga minamahal sa mga patutuo na ating mga kapatiran, na tayong lahat mga minamahal na narito, hindi tao ang tumawag sa atin, kundi Diyos ang tumawag sa atin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, kaya ganun na lamang. Everybody say, praise the Lord. Ganun na lamang po yung patnubay ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kaya magpasalamat po tayo sa ating dakilang Diyos sapagkat binigyan tayo ng totoong mga ngaral na galing sa puso ng ating mahal na Panginoon.
Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tayo mismo saksi sa ating mga paglilingkod sa Diyos na kanilang mga ipinapangaral, ang kanilang itinuro, bagi ang kanilang pamumuhay, mga minamahal, ay talagang sa Diyos, mga minamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po rito, mga minamahal, sa Psalm chapter 23, verses 1 and 2, mga minamahal, Salmo 23, 1 hanggang 2. From the book of Psalms, chapter 23, verse 1 and 2. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Amen. Ito po sa Tagalog, mga awit 23, ang talatay 1 hanggang 2. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinapahiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng tubig na pahigahan. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Naririnig niyo po ba dyan sa taas? Yung sounds, minamahal? Maliwanag po. Praise the Lord. Medyo ano lang kasi natin yung sounds ngayon dahil madaling araw na po, minamahal. Medyo kinokontrol lang po natin. Praise the Lord. So mga minamahal, ang sabi ng Biblia, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Ang ibig sabihin po nito, mga minamahal, sapagkat si King David, nung hindi pa siya hari, siya po ay shepherd. Nagbabantay po siya ng mga tupa o karnero kung sa Cebuano pa. Ito palang mga tupa o karnero, mga minamahal, very dependent sila sa kanilang shepherd o pastor. Yun daw po yung ugali ng mga tupa. Masunurin. Kailangan nila yung guidance ng shepherd. So, hindi po sila sabihing mangmang. Hindi naman sila natatakot sa kanilang amo. Hindi rin sabihin, mga minamahal, na parang wala lang sila sa kanilang sarili. Kundi ito palang mga tupa ay sadyang may ugali na mga masunurin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Masunurin pala itong mga tupa. Hindi pala ito sila mga suwail. So, bagay na bagay po, mga minamahal, yung sinabi ni King David o Psalmist David, na kanyang sinabi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang sabi po doon, minamahal, He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. Yung pastor o yung shepherd, mga minamahal, dinadala daw po ang mga tupa doon sa kainan, at doon sa tubig, kung saan, at mga lugar na kung saan sila po ay makapagpapahinga. Ibig sabihin, mga minamahal, itong mga tupa na merong mabuting pastor o magbalantay o nagbabantay o shepherd, mga minamahal ay hindi po nagkukulang. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Hindi ka magkukulang kung ang pastor mo, ang shepherd mo, ay walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen po ba? Kaya po, mga minamahal, hindi po tayo pwedeng magsarili. No? Siya ang magdadala sa atin, mga minamahal, sa green pasture, sa damuhan, sa mga resting place, sa mga still waters, o pinagmumulan ng tubig. Ang Diyos po ang magdadala sa atin, magpuprovide ng ating pangangailangan. Kaya po, mga minamahal, kung wala ang Diyos sa buhay natin, wala pong mag-guide sa atin sa mga pastulan o makakainan. Walang mag-guide sa atin na kung saan makatubig tayong maiinom. Ang ibig sabihin nito, mga minamahal, kung sa ating pamumuhay ngayon bilang Kristiyano, ang ating mahal na Panginoon, ating pastor, pag wala pong ang mahal na Panginoon sa buhay natin, yung ating mga pangangailangan, magsasarili po tayo na maghanap. Magsasarili tayo na kumayod. Magsasarili tayo, hindi naman po sinasabi, mga minamahal, na ngayon na Kristiyano na tayo ay tamad na tayo. Hindi po. Kundi kung walang nag-guide sa iyo, ikaw mismo ang magkukusa.
Kaya napakahirap. Everybody say, praise the Lord. Napakahirap. Kasi bakit ko po nasabi? Nagtatrabaho ka, may mga problemang darating, may mga karamdamang darating, may mga trahedyang darating, tila bagay sasabihin mo sa iyong sarili, nasa ng Diyos. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Nasa ng Diyos, di ba? Nag-asawa ka, pagkatapos nagkahiwalay kayo, tapos yung mga anak mo napabayaan nung wala ka pa sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nagtatrabaho ka ng maayos, pagbibintangan ka, hanggang sa mawawalan ka ng trabaho, lalo kang maghihirap, magkakasakit pa, lalong gagapang sa kahirapan. Ikaw ang naghahanap ng green pasture, ikaw ang naghahanap ng still waters, subalit mga minamahal, dahil ikaw lang mahirap mahanap. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Hindi katulad ngayon, ang mahal na Panginoon ang nag-guide sa atin saan tayo makakasumpong ng ating pangangailangan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. O imagine, yung mga patutuan nating mga kapatiran. Sa trabaho, hindi lang po yun si Brother Adrian. Hindi lang siya, marami sa atin dito, nag-a-apply tayo ng trabaho. Minsan alam natin hindi tayo qualified. Amen po ba? Amen po ba? Alam natin hindi tayo pwede. Pero kung nag-ano lang tayo, nagtitiwala tayo sa ating shepherd. Nagtitiwala tayo sa guidance ng mahal na Panginoon. Kapag ito'y ibibigay ng Diyos, ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maaangkin mo. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Anong nangyayari, minamahal? Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos, ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Kahit parang imposible, parang maraming hadlang, pero ang faith mo, dire-diretso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon ang gagawa ng paraan. Na masasabi mo sa iyong sarili, sa ating sarili na naglilingkod tayo sa tunay na paglilingkod na ito. Alam niyo po, bago tayo, naranasan po na yan ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Naranasan po nila yung grabing trials. Beloved Honorable Pastor, mahal na Pastor, beloved Mama Dear, mga beloved and married children, naranasan po nila yung palayasin, mga minamahal sa mga tinitiran dahil walang pambayad. Naranasan po nila na humahayo kahit walang makain. Walang pamasahe, humahayo ang ating mahal na pastor. Kung iisipin, minamahal, pinagpala po tayo ngayon dahil may humahayo, iba lang. May nagpapagamit sa pagbibigay, iba lang. Meron naman nasa prayer, mga workers, at tumutugon sa pangangailangang espiritual ng church. So iba lang, samantalang noong time ng ating mahal na pastor, sa kanila po yun lahat. Humahayo, nananalangin, mga minamahal, at wala pang gaanong blessing ang church. Pero mga minamahal, tingnan mo ngayon, gaano pinagpala ng ating mahal na Panginoon ang kanyang banal na gawain. Walang ibang inasahan. Kahit mga banyaga, walang inasahang mga sponsor na mga banyaga. Isa lang ang sponsor natin. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit pinagpalang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, beloved Honorable Assistant Pastor, ang kanilang buong pamilya? Bakit pinagpala? Dahil sumunod. Amen po ba? Ganon din ang tinuturo nila sa atin. Sunod lang. May kapatiran po tayo, di ba? Talagang mahihipo yung puso mo dahil nung dumadalo sila, wala pang maayos na trabaho yung husband niya. Pag dumadalo sila dahil dami nilang baby, Doremi, walang magpasakay. Kasi puno na yung jeep. Pero minsan may naawa. Ganon kahirap. Dalo pa rin. Pagdating sa gawain, tamang-tama lang yung budget nila pang pamasahe. So mga bata, hihingi ng pagkain in town. Talagang wala. Budgeted, no? Yung mga anak na po yung nag-testimony nung malalaki na sila, na kuminsan, yun na nga, mga nakikita nilang pagkain, madudurog yung puso mo. Pero hindi sila sumurrender sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na payon, mga mahal? Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. No, may time pa yun na bago lang namin narinig na may problema yata, kailangan ng pera ba yun? Minamahal, isasangla niya yung mga anak niya. Para lang, grabe, talagang ganun kahirap. Isasangla yung mga anak niya para may magamit lang na budget. Para saan po ba yun? Medyo mabigat yung pangangailangan eh. Ganun ang sitwasyon po nila, pero nagpatuloy. Beloved husband niya, nag-try magtrabaho, makahanap ng trabaho sa Manila, abroad, minamahal, pinalad. Bagamat matagal, nagtutumils palagi yung kapatid natin, dumadalo sa gawain. Pero one day, nakatanggap siya sa kanyang trabaho abroad, mga minamahal, sa barko, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Doon na po nagsunod-sunod. Everybody say, praise the Lord. Nagkaroon sila ng mga bata nakapag-aral, nagkaroon sila ng sariling bahay, sariling lupa, nagkaroon mga minamahal ng tuition fee, yung mga anak nila, purihin ang Diyos. Yung mga anak nila pinagtapos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tingnan mo. Bakit po mga minamahal? Dahil He leadeth me. The Lord is my shepherd. Mga minamahal, sabi ng Biblia, He maketh me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still waters. Ang sabi ng Biblia, Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos pala ang nagdala sa atin. Baka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos ang nagdala sa atin. Kaya po, kailangan po natin ng Kanyang mga salita.